nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Mabuti na lang nandito to. Una to. Ano kaya tong hangman na to? Two of Pentacles, Hierophant, the Magician. Clarify natin to. Ay. Yung nga iniisip ko eh. Sabi ko, may nagbabalance dito. Ayoko namang isipin na relasyon yan. Kasi marami namang pwedeng i-balance, di ba? Baka busy lang. Pero, Ace of Cups to, nandito pa yung Hierophant. Oh. Ang dulo, Magician. So, alam na this. Ano tong hangman? Ang reason bakit either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi malaki ang chance ng problema sa communication o may someone na gustong mapag-isa. Lalo na kung relasyon at may Hierophant nga tayo. Kumbaga, biglang naging cold na lang. Whether long distance o short distance. Kung sakali man na biglang naging cold yung partner, mag-lead ang relasyon sa no contact, ghosting. Eto, ang reason ay dahil may binabalance dito. Di ano na to, ang balance dito ay relasyon. May someone nyo kasi, hindi ko masabi kung sino yung may someone nyo. Pero, sa energy dito, pinagpabalance ang relasyon. Isa dyan ay someone new. So, ito yung commitment card natin. Ito, deception na to. Being tricky o manipulative. Good in persuasion. Ayan. Marami na siyang palusot. Bolera, ganyan. Yung pala may someone new. Siyempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to, di ba? Alangan namang lahat. So, kukuha tayo ng idea o clue kung sino yung tatamaan ng reading na to. Sino yung in a relationship na tatamaan ng reading na to na partner ng Aquarius. So, kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo o kakilala niyo mismo. So, yung clue, pwedeng partner mismo o kakilala. Sagittarius, Pisces, Virgo. Mensahe pang makuha natin dito. Ito, iba na ang senaryo dito. Di siya magkarugtong. Minsan nagdurugtong pero bihira lang. Wow. So, kung i-embrace ang change, ito, may great fortune na paparating.
Ito ay blessing, big luck, big opportunity. So, embrace lang daw ang change. Although, mahirap ang change. Pero kung kakayanin, eto, may reward. Ang reward ay blessing, big blessing, long way. Pero at least nasa una siya. Pero nasa una siya. Ang weird ng combination. So, ang dating sa akin, may tendency na magkapera ng iba sa inyo. Kaya lang, doon papasok yung sinasabi kong, kaya lang, kailangan ng patience. Okay? Baka hindi ito mangyari ngayong month, January. Baka mangyari pa to mga February. Pataas. Kasi pinaghihintay tayo dito sa long path eh. Actually, ano nga yan? Usually. Matagal na panahon kasi long path, malayo, di ba? Malayo ka pa doon sa paroroonan mo. So, kailangan talaga ng matinding patience dito. Sabihin natin promotion, probably 2 years and above pa yan. Kung yun ang gusto. Pero kung reward ng hard work, so again, hindi yan ngayong month, pinaghihintay kasi. So probably March onwards. Pero matagal nga yan dahil long pass. Usually matagal yan. So, ano kaya itong possible na pera? Para itong unexpected. Hindi inasahang magkakapera. Parang surprise ba? Pero itong great fortune, in all forms na yan. Pero dito, kung pera, sabihin natin mababayaran na ba yung loan? Matagal-tagal pa yan? O magbabayad na ba yung may utang sa iyo? O babayaran na ba yan ng January? Medyo malabo. Anyways. Pero ano siya, mababayaran naman. Hindi lang January o January, kundi sa ibang panahon. Kasi nga pinaghihintay tayo dito. So, unexpected treasure o money o income. Mangyayari yan kung may patience o hard work. Ito last spread sa deck na to kasi may isa pang deck. Oh, ito maganda. May nag-iisip. Success in love. So, anong iniisip niyan? Makipag-ayos. So, maraming pwedeng case. May someone na nag-iisip makipag-ayos.
Kasi love ang nakalagay doon eh. Sa topic ng love. O may someone na nag-iisip manligaw. O mag-confess ng feelings. Hmm. So, sino yung pwedeng involved sa kwento na to? Yung, kung ex, o anyone na nakaaway, hindi pa break. Whether ex yan o nakaaway na partner, pwede pa raw magkaayos. Ito yung zodiac sign ng partner. Taurus, Libra, Aries. Yung may magko-confess o manliligaw. Sino? Aquarius, Capricorn, Aries. Malaki chance Capricorn kasi dalawa yung senyales. Pero again, Aquarius, Capricorn, Aries. O Capricorn. Okay? Ano pa? Ito. Kung masasabi nito, last deck to. Tabi nga natin to at masikip. Sikip masyado dito. Oh. Well, sa senaryong to, magigain kayo ng wisdom. At ang wisdom ay lumayo. Mag-detach daw eh. So, more like yung wisdom ay painful, na ma-force kayong lumayo sa someone o something na toxic. May enlighten kayo dito. Ganun ang dating. Kaya kayo ang kusang lalayo sa anything na o anyone na tingin nyo ay nagkukos ng harm sa buhay nyo o stress. Ito naman, purpose, enthusiasm. So, magiging curious kayo dito na hanapin ang purpose nyo sa buhay o passion. Anong silbi nyo sa buhay, gano'n. So again, ang dating sa akin, makikurious kayo, hanapin nyo ang meaning ng buhay nyo. O again, tungkol sa buhay. So, dyan na siguro papasok yung passion. Ano bang gusto mo sa buhay? Anong gusto mong marating? Anong gusto mong maging? Anong magkukos ng happiness? Basta tungkol to sa buhay. Buhay ng iba sa inyo na makikurious sila. Ito ang huli. Connection. Hope. So, ang dating sa akin, may chance pa ng connection. Kung ex to, reconnection. O anyone na nakaaway nyo, reconnection. Ay posible. Pero nasabi ko ba yun? Yung tungkol sa ex. Ano nabanggit ko yung ex? Oo, dun sa success in love, no? Thoughts. So again, reconnection, malaking chance, reconciliation, o pag-meet ng newfound friend. Alliance ay posible rin. So again, nandun yung hope. So, ibig sabihin, may chance. May pag-asa.
O, tatlo na to. Tatlo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.